Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamahal po namin ang mga kapatid at mga giliw namin na taga-subaybay. Pagpatuloy po natin ang ating pagpapaliwanag hinggil sa karapatan ng babae bilang asawa. Meron na tayong 11 karapatan na ipaliwanag. Ngayon napasok tayo sa pang-12. Ang pang-12, mga kapatid, ay ayahsin adh-dhanna biha. Ibig sabihin, ang mabuting pananaw niya, panindigan niya, hinggil sa kanyang asawa. Sabihin, huwag siya mag-isip ng masama. Ibig sabihin, husnul dhann, mabuting iniisip sa sino man, generally, at siyempre, lalo na sa ating asawa o mga asawa. Kaya, katulad ng sinabi natin, ang pangkalahatan, dapat na mabuti ang iniisip natin para sa ating mga kapatid sa Islam o kahit hindi natin kapatid. Huwag tayo mag-isip ng negative, positive palagi. Na kung obligasyon natin na huwag mag-isip ng masama laban sa sino man, lalo-lalo ng ating kapanalig, ating kasama sa pananampalataya, ay mano pa kaya sa ating asawa? Di lalo na. Kasi bukod sa ating asawa ay sabihin natin mananampalataya, nasa tamang pananampalataya, ay ang ating asawa ay kasama natin sa buhay. Na kung saan tayo ay nakatira sa isang bubong, sa isang bahay. Allahu Akbar. Kaya upang manatili ang samahan ng mag-asawa sa pinakatamang pamaraan ng pagsasama, pinakatamang pamaraan ng pagsasama, at ang buhay mag-asawa ay manatili sa pinakamabuting pamumuhay sa mga mag-asawa, ay kailangan natin ito. Kailangan huwag tayong mag-isip ng masama sa ating asawa. Allahu Akbar. Dahil ang anumang relasyon ng mag-asawa na mayroong mali o mayroong hindi pagkakaunawaan o mayroong masamang tingin ng bawat isa, masamang tingin sa isa't isa, at may pagdududa sa pagitan nila mag-asawa, wala silang tiwala sa isa't isa, ibig sabihin ay hindi ito magpanatili ng samang mag-asawa, hindi magbibigay ng panatag na samahan. At ito'y sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa Surah An-Nur, ayat na 12, ayat 12, ganitong sinabi ng Allah, ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim. Laula is sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Wa qalu hadha if. Sabi na kung sakali lang nung narinig ng mga mananampalataya, yun kasi ang ugali ng Islam. Nung narinig nila yung pagbibintang, kasi ang kwento dito mga kapatid, yung pagbibintang sa
pinagbintangan ng asawa ng propeta sa Aisha at ipinagtanggol siya ng banal na Quran. Sabi na, kung hindi lang nung narinig niyo ang kwento, ay vandal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. At naging matatag, mabuti ang iniisip nila sa isa't isa. So, hindi sila kapag-isip ng masama. Sa halip sabi nila, ito'y maling paratang. Allahu Akbar. Maling paratang sa asawa ng propeta sa Islam. Siyempre, inisip na sa sarili nila, sa isa't isa, doon sa mga sahaba, ay maling paratang. Lalo na paratang sa asawa ng propeta mismo. Allahu Akbar. Kaya, lalo sa ganung pangyayari o ganung maling gawa, ibig sabihin, gawain na nakakasira ng ating kapurihan, ang ating dangal, ay hindi natin pwedeng pagbibintang sa iba. Ibig sabihin, kailangan ay mayroong pagtitiwala sa isa't isa sa pagitan ng mag-asawa. Si lalaki, hindi siya mag-isip ng anumang malisyosong isip laban sa kanyang asawa. Ganun din si babae, siyempre. Dahil kapag nagkaroon ng ganitong masamang iniisip, negatibo sa isa't isa bilang mag-asawa, ay masisira talaga. Pero tingnan nyo, nung lumabas, itong pagbibintang na ito sa tahanan mismo ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina, ay sabihin natin, pinaka-majority. Baka abutan 90-95%. Sa mga mananampalataya sa Madina, maliban sa mga munafik, sa mga hipokrito, lahat sila ay hindi nag-isip ng hindi nag-isip ng masama. Kumbaga sa halip sabi na yan ay maling paratang, maling kasinungalingan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaya, yun ang tama sa mga mananampalataya. Generally, pangkalahatan, hindi tayo dapat mag-isip ng anumang bagay na negatibo laban sa ating kapatid. Lalo na sa ating asawa. Dahil katulad sinasabi natin, kapag ang pagdududa ay mayroon sa pagitan ng mag-asawa, wala silang tiwala sa isa't isa, ay masisira yung samahan. Kapag nasira ang samahan ng mag-asawa, walang mabuting patutunguhan at the same time, ang kanila magiging anak ay mapapariwara. Allah. Pangalawang aya, sinabi ng Allah sa Suratul Hujurat, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. O kayo mga mananampalataya, iwasan niyo ang karamihan sa mga haka-haka, sa mga hinala. Inna ba'da dhanni ithm. Dahil meron sabihin natin kabahagi o kalahati doon sa maling haka-haka, maling, ibig sabihin na pagdududa ay kasalanan. Doon sa haka-haka sa pagdududa ay kasalanan. Wala tajassasu. At huwag kayo magmanman. Ibig sabihin mga kapatid, bawal pala na kung meron kang masamang hinala, negatibong pag-isip o paghinala sa sino man, lalo-lalo yung asawa mo, hindi ka pwedeng magmanman. Kasi anong malay natin, yung minamanman natin, wala palang ginawang mali. Mapapahiya tayo sa tao at mapapahiya tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ipanawagan
mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin, inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na huwag tayong mag-isip ng masama, maghinala ng masama, laban sa ating kapwa at lalo-lalo na sa ating asawa. Allahu Akbar. Kaya ito, nananawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya, sa mga totoo ang kanilang paniniwala, tapat sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, tapat sila sa kanyang sugo, na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iwasan nila ang haka-haka. Iwasan nila ang haka-haka. Allahu Akbar. Kaya ibig sabihin ng mga kapatid, anong dapat na meron? Ang dapat na meron ay ang tamang, mabuting iniisip na walang pagbibintang ng masama sa ating pamilya, sa ating asawa. Wow. Bawal magbintang. Lalo-lalo kung pinagbibintang ay masamang gawain, yung mahalin na gawain. Ibig sabihin yung lalaki, pagbibintangan ng kanyang asawa na gumawa ng mali sa ibang lalaki, bawal yun. Kailangan siya makasigurado. At hanggat wala siyang 4 na testigo ng mga kalalakihan, ng mga buting kalalakihan, nagkasala siya ng malaki. Kaya dapat na bukod sa huwag tayo maghinala ng masama laban sa ating mga asawa, bukod doon dapat na mabuti ang ating iniisip para sa kanila. Hindi tayo mag-isip ng negatibo. At dapat din na pangalagaan natin, iwasan natin ang anuman ng mga bagay na magiging dahilan ng pagkasira ng ating samahan bilang mag-asawa. Na kung saan maaring ito mga haka-haka, mga hinala na ito ay magiging patungo sa mga paglabag sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun ang pang-12 mga kapatid, ang mag-isip ng mabuti, mag-iisip palagi ng positibo para sa ating mga asawa. Hindi tayo mag-isip ng negatibo. Siyempre, both side, kailangan nyo para maging matatag ang samahan. Kaya kung titingnan natin ng ang community ng Filipino community, bakit bibihira ang naging matatag na samahan ng mga mag-asawa lalo sa labas ng Islam? Dahil sa hindi nawawala ito. Ibig sabihin yung hinala ng babae sa kanyang asawa, ganun din ng lalaki sa kanyang asawa, ay hindi naging matatag yung kanilang samahan dahil dito. Which is, kailangan natin na ito'y maging matatag. Bakit? Kasi kung naging matatag ang samahan ng pamilya, mag-asawa, at dumami ang ganitong pag-uugali sa lipunan ng sambayanan, ay magiging maganda ang lipunan, magiging matuwid, magiging maputi, walang problema. Yun ang totoo mga kapatid. Nga lang, itong naging problema natin kasi dahil sa kakulangan ng turo sa Islam, siyempre mga ganitong hinala saan mag-umpisa mga kapatid. Una-una ito mag-umpisa sa mga kababaihan, sa mga asawa, sa mga kababaihan. Kapag nangyari ito sa mga kabaihan, siyempre, ano maging reaksyon? Ang maging reaksyon, ganun na rin yung mga kalakihan sa kanilang mga asawa, maghinala sila ng asawa. Mga walang tiwala sa isa't isa. Kapag nawalang tiwala sa isa't isa, wala. Sira yung pamilya. Hindi na magiging matatag,
mapupunta sa hiwalayan. Kung sakaling nangyari ang hiwalayan, mayroon na silang mga anak. Yung mga anak ay mapapariwara, mapupunta sa maling daanan, maling landas. Dahil sa kagagawan ng mga magulang. Pagpatuloy po natin mga kapatid. Diyan lang muna kayo. Mga minamahal po namin ng mga kapatid, ang panglabing tatlo na karapatan ng ating mga asawa, ng mga kabaihan, ay tinatawag na Adamu Nashri Sirriha. Bawal o huwag ilabas, ibunyag ang kanyang sikreto. Ang totoo kasi mga kapatid, karamihan sa mga tao may mga sarili-sariling sikreto. Minsan o kadalasan, kapag nagsasama na bilang mag-asawa ang babae at lalaki, isang uri ng pagtitiwala. Pagtitiwala na kalakip ang pagmamahal ng babae sa kanyang asawa, sa lalaki, ay kadalasan nasasabi na yung kanyang sikreto. Isang uri ng pagtitiwala, isang uri ng pagmamahal. Kaya kung sakali merong sikreto, meron tayong nalaman na sikreto ng ating asawa, huwag natin ibunyag kasi bawal yun. Haram yun, malaking haram. At karapatan niya yun sa atin na huwag natin ilabas ang kanyang sikreto. Allahu Akbar. Kaya, hindi natin maaaring sabihin kahit kanino. Ha? Hindi natin maaaring sabihin kahit sa mga magulang natin. Hindi pwede mga kapatid, bawal. Hindi sasabihin ng iba, hindi kasi nanay ko naman, tatay ko naman. Hindi. Kahit gaano katindi yung sikreto, kung gusto mo bilang isang lalaki na maging matatag ang inyong samahan, kung ibinunyag ng asawa mo sa iyo ang kanyang sikreto, huwag na huwag mong sabihin kahit kanino. Yun na, kahit sa pinakamalapit na tao sa iyo, na katulad ng nanay mo, katulad ng tatay mo, katulad ng kapatid mo, o katulad ng anak mo na sabihin, anak mo na, kahit sabihin pa natin, anak mo na, anak niyo yung dalawa, kung sakaling meron na kayong anak na nakakaintindi, hindi rin pwede. Hindi mo rin pwedeng sabihin kung talagang sikreto, hindi pwede ibon yan. Allahu Akbar. Kaya, siyempre, ganun din. Sa parehong panig, ganun din, ikaw naman na babae, hindi pwedeng ibunyag ang sikreto ng iyong asawa. Allahu Akbar.
At hindi natin pwedeng, lalo-lalo na yung kanilang mga kapintasan, kakulangan. Ha? Ibig sabihin, lahat ng sikreto, lahat na, alalahatin ko na, lahat ng sikreto ng ating asawa o sikreto nating dalawa bilang mag-asawa, ay hindi natin pwedeng ikwento, ibunyak sa ibang tao. Yun ang Islam. Allahu Akbar. At sigurado ako ganitong usapin na bilang karapatan ng natin sa isa't isa at karapatan ng babae sa kanyang asawa ay maraming hindi nakakaintindi. Halimbawa, kung chismoso si lalaki, sabihin niya sa kanyang mga kaibigan, atin-atin lang ay masako pala yung ganito. Astaghfirullah. Haram yun. Malaking haram. Ang tawag doon, ghiba. Sabi na sa Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Huwag siraan o pintasan ng sino man sa inyo ang iba. Ibig sabihin, kapag binanggit mo yung kapintasan ng asawa mo sa iyo, so pinipintasan mo ang asawa mo. Asawa mo na, pinipintasan mo pa. Kaya hindi masasabing matuwid na asawa bilang lalaki ang ibinubunyag niyang sikreto ng kanyang asawa. At ganoon din, hindi matatawag na matuwid na asawa bilang asawang babae na ibinubunyag niya ang sikreto ng kanyang asawa. Allahu Akbar. Dahil sigurado kapag nangyari ito, ang pagbubunyag ng sikreto, kapag pagbubunyag ng lalaki o kahit ang babae sa sekreto ng isa't isa sa kanila, masisira ang kanilang samahan, kanilang relasyon. Masisira. Sigurado masisira. Halimbawa na lang magbigay ko ng matinding halimbawa na minsan nagiging dahilan ng pagkasira ng sa mga pag-uugali, halimbawa. Halimbawa na lang yung gusto kong sabihin nila. Ayaw ko sana ilabas, kaso nga lang, naisip ko na ilalabas ko. Halimbawa, sabihin nila, ay, ikakalat na hindi pala dalagang asawa ko. Kung tinanggap mo siya, sa ganung sitwasyon, huwag na huwag mong ikalat. Kasi paninirang puro yun Malaking kasalanan. At lalong naging malaking kasalanan kasi asawa mo pa sinisira mo ang kanyang dangal, ang kanyang kapurihan. Kaya tawag doon ghiba. Bawal yun sa Islam. Ang pwede lang naman na sikreto na pwede natin ibunyag o sabihin yung kapintasan ng isang tao, kapag yung tao na gumawa ng masama laban sa iyo, halimbawa natin, hindi mo asawa, halimbawa, kahit sinong tao. Kumbaga, inapi ka niya, niloko ka niya, yun lang ang pwede mong sabihin sa iba. Kasi ikaw mismo biktima Ayun lang ang pwede kung gugustuhin mo. At karapatan mo yun na para sabihin, lalo-lalo kung ikaw yung inapi. Bukod doon, nakapintasan ng iba, hindi natin pwedeng sabihin sa iba. Lalo-lalo kapag asawa natin. Okay mga kapatid. Pang-14 na kailangan natin magawa para sa ating mga asawa bilang karapatan nila, tinatawag na mata'ul bait ang mga pangangailangan sa bahay. Ibig sabihin, karapatan nila bilang mga kababaihan na ipoprovide natin, bibili natin, ihanda natin ang anuman ang pangangailangan nila sa bahay. Siyempre, bahay natin yun Ibig sabihin, sa abot ng ating makakaya. Kaya,
Ibig sabihin, lahat ng pangangailangan sa bahay, kailangan nila sa kanilang pagluluto. Kailangan nila sa kanilang paghanda ng pagkain. Kailangan nila sa kanilang paglalaba. Kailangan nila para may handa nilang ating pangangailangan din, the same time. So, lahat ng pangangailangan sa bahay, bukod sa bahay, yung pangangailangan sa loob ng bahay, obligasyon natin yun sa kanila. Halimbawa na lang, kung nakikita mo na ibig sabihin dahil sa dami ng labahan ay nagkakali na yung kamay ng asawa mo. Kung may pera ka, ibili mo siya ng washing machine. Halimbawa ko lang ito. Wala. Halimbawa, nagkakali na ang kanyang kamay sa pagluluto, paghahanda ng kanyang iluluto. Ibili mo siya ng anuman ng bagay na para mabawasan yun. At ito yung natural lang mga kapatid. Natural lang na magrereklamo mga kabaihan sa bagay na ito. Kaya kung kaya mo, gawin mo. Kung si Fatima radhiyallahu anha, Fatima Zahra, ang anak ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nagreklamo sa Propeta. Pagkaraniwang babae pa kayo, hindi magreklamo. Siyempre kasi, iba ang sitwasyon ngayon. Siyempre kasi, si Fatima bilang napakataas na uri ng babae, ang naghanda sa loob ng kanilang tahanan ng kanyang asawa, si Ali ibn Abi Talib, nagkakali ng kamay niya sa kasi sa kanila, siyempre naman ang pagkain nila noon, yung trigo ay ginagawang tawag nito, ginagawang arena ng mano-mano, diba? Pagkatapos yun ang gagawin tinapay, yun ang kakainin nila. Siyempre lahat ng gawain ni Fatima bilang babae, bilang asawa. Kaya nagreklamo siya sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Baka daw mayroong mga nabihag ng mga kabaihan na hindi na naging alipin na kasi hindi tinubos ng kalaban at magkaroon siya ng katulong. Kailangan naman ng katulong, tutulungan sila sa kanyang ginagawa. Allahu Akbar. Kaya sabi ng Propeta, ang magiging katulong mo para maging malakas ka ay bago ka matulog. Kasi pagkatapos ng Salatul Isha, bago ka matulog, bigkasin mo yung tasbih na ng 33, tapos takbir na tasbih subhanallah, tapos takbir na 33, Allahu Akbar, at saka sabi na tahmid alhamdulillah ng 34 para maging 100. Sabi na yun ay sapat na yun sa iyo para makatulong sa iyo. Allahu Akbar, hindi material siyempre yun ang turo ng kanyang ama, turo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mahalaga ay obligasyon natin bilang lalaki, bilang asawa, na ihanda natin ang anuman ng pangangailangan ng ating asawa sa loob ng ating tahanan. Anong kanyang pangangailangan? Siyempre kasi, Islamically, yung punto ng Islam talaga, na ang babae siya ang gagawa ng lahat ng pangangailangan sa loob ng bahay. Maliban doon sa mabigat na gawain, maaaring hindi na kaya kailangan ng tulong ng kanyang asawa. Pero sa mga pangkaraniwang pangailangan sa loob ng bahay, ay lahat nun ay gagawin ng asawa kasi yun ang kanyang tungkulin. Kasi ang tungkulin naman ng lalaki, maghanap buhay sa labas naman ng bahay. Maghanap buhay para sila mabuhay. Tungkulin naman ng babae, ihanda ang bahay, ihanda ang kanilang tulugan, ihanda ang kanilang kainan, ihanda ang kanilang mga kasuotan. Pangailangan sa bahay. Kaya, kailangan yun, yung tinatawag ng ta'ul bait. Mga pangailangan sa loob ng bahay. Kailangan yun ay may handa ng lalaki.
bilang asawa. Karapatan ni babae yun. Karapatan niya na ihanda ng kanyang asawa ang kanyang pangangailangan sa loob ng kanyang bahay. Allah. Siyempre, lahat nun, sabi nga sa wikang Arabic, bil ma'ruf. Sabi nun, bil ma'ruf. Ang pangkaraniwang pangangailangan. Ibig sabihin, hindi yung lagpas dun sa nakagawian sa isang community. Hindi sobra doon. Ibig sabihin, kung makaluma talaga na pamaraan sa mga malalayo sa mga kabiasnan, malayo sa siyudad, wala naman talagang gumagamit ng washing machine halimbawa, wala namang karapatan si babae na pagpipilitan sa kanyang asawa magkaroon ng washing machine. Lalo na kung wala pang kurente sa kanilang barangay. Di ba? Kaya ang ibig sabihin ng ma'ruf, yung pangkaraniwan na naunawaan ng bawat isa doon sa lugar na yun ay kailangan. Ha? Kaya di ba, nasa tuktok ng bundok, ang sarap ng hangin. Hangin na sariwa talaga. Pero pagpipilitan mo ba magkaroon sila ng aircon? Ha? Hindi na ano yun. Baka sa hindi na yung pangkaraniwan bagay. Kasi wala doon sa lugar, hindi uso doon sa lugar. Ang sinasabi dito, yung pangailangan ayon doon sa kung saan sila, ayon sa sitwasyon, saan sila naroroon, saan sila nakatira, yung pangailangan doon. Hindi pwedeng lagpasan naman doon sa bagay na hindi naman kailangan doon sa lugar. Gusto na ipakita na mas mabuti, mas mayaman siya kasi meron siyang washing machine, meron siyang aircon. Meron siyang tawag nun, yung lutuan na pangkurente o sabihin natin yung mga magagandang lutuan. Allah, pero hindi na kailangan yun. Halimbawa, oven. Hindi naman uso doon sa lugar ng oven. Pag gumagawa ng pang-ordinary naman pag sila gumagawa ng nagluluto ng pagkain. Yun ang ibig sabihin na bil ma'ruf. Ibig sabihin yung ma'ruf, ibig sabihin ng ma'ruf, naunawaan, naintindihan, meron doon sa lugar, hindi yung lagpas doon sa pangailangan doon sa lugar. Ipagpatuloy po natin mga kapatid, dyan na muna kayo sa susunod na episode. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.